sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, yung, nangyari pong putukan sa Senado, kaguluhan po sa Senado. Ang dami po, napakamakulay po na naganap kagabi, napakarami pong pangyayari. Alam niyo po, sa sobrang dami hindi ko nga alam kung ano idi-discuss ko ngayon, eh. Pero maganda na rin po 'yan na mas maraming balita. So tututok lang po muna tayo sa dami po na nagaganap, meron pong transmission, transmitted na po yung, anong tawag diyan, articles of impeachment. Tapos meron pong, putukan sa Senado, meron pong mga balita yung, nariyan pa rin si Bato, nasa protective custody at kung ano-ano pang nagaganap 'no. Sasagutin po natin lahat 'yan, ah. Gawin po nating mas malaya yung talakayan natin. Tanong lang po kayo ng tanong, 'pag nakita ko po yung katanungan ninyo, pipilitin po nating sagutin 'no. Kasi ang dami po naroon po ako sa ano kahapon sa Senado, sa labas lang po kami. Ramdam na ramdam mo yung tension, eh. Bawat may mga lalabas na mga alam mo yun, mga lalabas na mga sasakyan. Tinitignan ng mga tao kung sino 'yan. Lalo na po nung nanawagan si Senator Bato na dadakitin siya, siyempre hindi naman mananawagan 'yun ng, gano'n-gano'n lang, 'di ba? Talagang napakatensyonado po 'pag naro'n po kayo, hindi po kayo mapapakali. Parang ano, parang, masaya na may konting kaba, iyan. Okey, nagsalita na rin po yung pangulo. Nagsalita na si Matibag, may nahuli po na isang, NBI agent. Pagdudugtungin-dugtungin po natin 'yan sa abot ng ating, makakaya. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na, okey. Sino ba si Spider-Man at Captain Marvel? Ngayon po may mga tao na yata sa Senado, eh, ako, kulang pa ako sa tulog, eh. Masaya po. Nakita ko na sa personal si Nico David. May ano, may sapaw yung tao na yun kasi delikado yung ginagawa niya. Pupunta siya na naka-Trillanes, pinagagaan ko lang nga sana yung sitwasyon, eh, lalo yung hindi po nakapanood ng live. Kumbaga binibiro-biro ko lang. Ang problema putya napikon yung mga ano natin, yung mga kapwa natin vlogger, eh. Nag-i-instigate lang ako, hindi pala puwede yun. Yung ginagawa ko rito na ako lang nakakarinig at kayo, hindi pala puwede na gawin na may nakakarinig na ano, na mga vlogger. Ang balak ko lang asarin lang si Nico David. Nung nakita ko po na pasugod na yung mga vlogger, "Teka muna, uy, tigilan niyo na 'yan." Puwede pala akong mag-instigate talaga ng ano 'no, ng away, eh, kaya lang hindi pala pupuwede. Ako rin ang umawat, eh. Hindi ko naman po balak na talaga hindi ko po balak ko lang asarin si Nico David kasi ang liit. Ganito lang kaliit, oh, tapos ang taba. Hindi po normal, ganyan pala mga kalaban natin, mga hindi normal. Ay hindi po ganito yung nangyari nun, eh. Nung dumaan po nakita ko, dumaan sa harap namin kasi nag-aabang nga kami, dumaan po si Tito Soto.
Pero yung mga vlogger, alam niyo po tawid pa ng kalsada, eh, yung alam niyo yung dumaan yung sasakyan nahabol pa nila. Eh, ako sa isip-isip, ba't naman ako hahabol? Lakad nga hirap na ako, maghahabol pa ako diyan. Ayan po yung konting ano, konting mga ano lang po yun. Wala po yun, ganun po talaga kasi gusto naming maging masaya rin kahit papaano, eh. Nakita niyo po si Nico David, yung itsura pa hindi po siya normal yung itsura niya. Hahamulin pa ako ng debate. Eh, tsismis vlogger lang yun, eh, putya puwede bang umubra ba sa'kin? Para akong pumatol sa ano, sa kumbaga elementary student 'pag nagdebate kami nun nakakahiya lang. Kaya sabi ko, "May 200,000 ka ba? Ako na naman sinungaling, ito na talaga." Kasi simula pa lang natin eto po, punta na po tayo ng ano, ng, mga naganap kahapon. Okey, nagsalita na po yung pangulo. Pipilitin po natin 'tong ano, yung, unawain mula sa point of view ng kunwari hindi tayo bias. Okey, gawin po natin siyang ano, parang, katiwa-tiwala. Sabi po ng pangulo, ang mga naroon lang sa Senado ay ang mga sumusunod. Yung, Marines kasi talaga naman naka-deploy yung Marines sa Senado, yung OSAA, yung Office of, Sergeant at Arms, yung bantay po ng Senado at yung mga kapulisan. So, sila lang po. So, sinasabi po ni BBM wala pong NBI dun, 'di ba? Yun yung sinasabi niya, eh. Ang mga nasa loob lang po ng Senado ay wala kaya paimbestigahan nila yung putukan. Wala pong makakapag-deny na may putukan, 'no? Ang tindi po, ang lilikot po ng mga isip ng mga kalaban natin, eh. Ang, sinasabi po kaagad, ano, kagagawan niyan na kumbaga gawa-gawa lang yang putukan na yan, sa kampo pa rin naman sa kampo pa rin ni Alan Peter Cayetano, eh. Kita po natin nung live 'no, kung papaano po nananawagan sila Alan Peter, kung papaano po sila kinakabahan dun sa putukan yung mga senador na naipit dun, okey. Tapos sasabihin ng pangulo walang NBI dun. Kaya lang may contrast dun sa pahayag ng pangulo, eh. Nung natanggap daw nila yung sa, sulat o yung order ng, Supreme Court na, magpaliwanag sila, yung mga inampalan sa paghingi ng TRO ni Senator Bato, eh, pinaalis niya na raw yung mga NBI. Sabi ko nga, paanong ang sabi niyo walang NBI tapos papaanong pinaalis niyo yung NBI, 'di ba? Oh, yun yung problema natin dun, eh. Kaya yun yung problema 'no, may contrast kaagad dun. Papaano mangyayari na walang NBI, papaano niyo po paaalisin yung, NBI kung wala namang NBI dun? Si Matibag naman po, ganun din yung sinasabi, walang NBI sa GSIS. Tapos nung tinanong, paano po yung mga na-interview ng ano namin, sila Karen Davila 'to, ABS-CBN, papaano yung na-interview ng aming reporter na NBI, nakunan ng aming reporter na NBI, 'di ba? So, sabing ganyan ni Matibag, wala po sa eto po yung palusot, wala po sa GSIS compound, wala po sa GSIS na NBI, GSIS wala po sa Supreme Court na NBI, pero sa GSIS may NBI kasi nag-request daw yung GSIS. Eto po, sa mga hindi po nakakaalam, kasi po government ako, alam ko po na yung baka sabihin niyo, ano pong kinalaman ng GSIS sa Senate? Okey, puwede po yun.
Na yung sinasabi ni Matibag puwede po talagang mangyari. Wala wala kaming ano, wala kaming, NBI sa Senate. Yan din po yung sinabi nung Sergeant at Arms, eh, nung hapon pa yung may ilaw pa, may araw pa. So sabi rin ng Sergeant at Arms, pareho, walang NBI dun sa GSIS. Nalilito ako. Ulit, sabi ng, Sergeant at Arms, wala talagang NBI sa Senado. Pero napaamin po si Matibag kasi sinabi nga nila Karen Davila, bakit may nakita yung mga reporter namin na NBI? So sabi ni Matibag, meron sa GSIS. Kasi nag-request ang GSIS ng, kung ano pa man. Kaya may NBI sa GSIS. So magtataka po yung mga marami, anong kinalaman ng GSIS sa, Senado? Yung pong Senate building ay yung pong Senado nasa loob po ng Senate building. Ang address po ng Senado ay Senate building. Yung Senate building po nangungupahan yung Senado dun. Naintindihan niyo po? Kaya po kung nasa GSIS po yung NBI, yun nga po yung paliwanag na kung bakit may nasabi ng mga tao sa loob na may naririnig sila nagbabarena. Binabarena yung pader lang yan, eh. Ang, Senado po, yung Senate ay nasa loob po ng GSIS building. Isang building po yan, iba lang po yung gate ng Senado. So tama po yung kung magbubutas ka sa GSIS, nasa Senado ka na. Hindi ko alam, parang may pagitan lang na hindi po wall talaga, yung mga ano lang yan, eh, ah, pansamantalang gate. Meron po yun pagitan, ganun lang. Alam ko makakadaan din dun. May dugtungan din po na nakakaalam lang mga empleyado. So hindi ko po alam kung yung nakikita ngayon na kumakalat na nagbabarena yun yung mga NBI, hindi po natin masisiguro yan. Pero ang natiyak po natin may NBI po dun sa vicinity. Kasi po ang GSIS, ulitin ko po, ang GSIS po ay ang Senado po ay nasa GSIS building, okey? So meron po dong daan kung hindi man sila magbutas kasi iniisip ko rin, eh, paano naman magbubutas yun? Eh, meron namang gate dun na magdudugtong sa kanila. Meron po yun, kalsada yan, eh, kumbaga hinarangan lang ng, may harang lang na gate. Puwede ka ngang tumagos talaga yung GSIS at, Senate puwede pong magtagusan yun. Kaya hindi po nakakapagtaka. So kung meron po, meron pong tinatawag na, katotohanan yung sinasabi ni Matibag, puwede po talaga yun, na naroon sila sa GSIS. At yan po yung nasa GSIS sila, hindi po malapit sa Senado ang GSIS, mismong nasa GSIS po yung Senado. Isang building lang po sila. Nangungupahan lang yung Senado sa GSIS. Okay. Nagkaliwanagan na po tayo. So na-resolve na po natin 'yon. Na pwede po talagang, makarating yung mga NBI na nasa GSIS sa Senado kasi isang building lang sila. Okay. Okay. Ngayon, eto po yung, mga iba pang pangyayari. So, yung kay Matibag na sinasabi niya na, "Narito nga kami, oh, kita niyo." Wala naman pong koneksyon yun kung nariyan ka, eh, sa fellowship, eh, may fellowship siyang sinasabi. Ang pinag-uusapan po may NBI ba ron, may NBI agent ba ron, kahit ba yung alam nga namang kada lakad ng NBI naroon yung direktor, yung pinakapinuno ng NBI naroon lagi, hindi naman po gano'n gano'n yung laban dun. Totoong puwedeng maraming NBI na nagfe-fellowship pero meron talaga dun, umamin na nga siya, eh. Nasa GSIS nga lang daw, hindi po sa Senate. Pero
Eto po, balita po ng News 5 dapat po sinasabi natin kasi meron na namang pahayag 'tong PCO. Nababantayan nila lahat ng mga magpapalabas ngayon, hihigpitan nila, anak ng tinapay, oh. Eto po, News 5, legit na 'to. Senator Amy may nahuling NBI agent, 'yan. Ayon po kay Senator Amy, eto po, yung tao na nahuli pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Pomediano ng NBI Transnational Crime. Sabi ni Senator Amy sa ipinost niyang video online. Kung sino man siya, siya raw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at dakpin si Senator Bato anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Ayan, wala pa pong reaksyon ng NBI dito. Okay. Ngayon po, may lumalabas po na sinasabi ni Amy nag-utos daw direkta sa NBI si BBM, eh. Dapat yun yung binabalita, 'di ba? Wala, eh. Ang hirap pong, ganito na lang po para makatulong din sa inyo bago po kayo mag-post kasi mga sutil 'tong mga PCO natin. Bago po kayo mag-post, tignan niyo po muna talaga kung ang mga para gamitin po natin yung mainstream media dito kasi mahirap po 'yan, eh. Meron pong, video si Senator Amy na sinasabi niya daw si BBM daw, bakit dito sa balita wala namang kinote na si BBM yung ano, yung nag-utos, ang sinabi rito si Attorney Bomediano. Kaya delikado po yung mga ganyan, tanim fake news, tapos kayo babanatan. Eto po legit 'to kasi putya 'pag mali tayo rito 'di TV5 ang tirahin nila. So kung may nahuli po, may pangalan, pinangalanan pala yung boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime, 'yan. Ingat po tayo kasi kinakailangan po matalino tayo hindi lang po patapangan 'to, patalinuhan din po 'to. Josephine Pascual, thank you very much po sa $2 na pangkape. Maraming salamat, Ma'am Josephine Pascual, 'yan. Okay, eto na po, eto nasaksihan talaga namin kaya mahirap po, wala po tayong nakikita na gano'n, eh. Bago magputukan, eto nasaksihan ko 'to kasi nakunan ko ng video, naroon ako, eh. Transgender, walang hiya kayo. Ako po nakita ko po, bago magputukan, lumabas po si Tito Soto. Yun nga umaangal si Tito Soto, eh, na nakalampag daw yung kanyang ano, yung kanyang sasakyan. Gano'n daw ba kabastos. Alam mo yung kalampag naman na ano lang, eh, hindi naman po yung nakikita natin sa ibang bansa na talagang hinahataw, eh. Exage na lang po yung minsan sinabi ni Tito Soto na yung kumbaga yung ano lang, kasi 'pag ang dali po niyan pakita, 'di ba? Kung talagang hinataw po yung kanyang sasakyan, puwede niyang kunan yun at sabihin, "Eto ano, eto yung ginawa ng mga rallyista." Kahit po malayo ako kasi hindi naman ako makikipaghabulay, yun po ang problema ko sa mga vlogger, 'pag nariyan po ako. Nakakainggit, eh. Alam niyo kung ba't ako nainggit, 'di ano na ako 'no, kumbaga ako yata pinakamatandang vlogger dun. Marami pong may edad sa'kin na mga speaker, yan sila Captain Dado at yung mga retired general, nariyan lang sila nakaupo nakaupo or nakatayo lang sa isang ano. Ang mga vlogger po palakad-lakad kami. Katulad bibigyan ko kayo ng halimbawa kaya kaya ano, ang pangit po ng datingan ko pagka naro'n po ako, eh. Tignan niyo magkakasama kami rito, nagkukuwentuhan kami, 'di ba? Ayan, abangan po natin yung mga lumalabas, sino yung mga lumalabas, gano'n yung tagpo do'n, eh. Sabay ano, "Oh, eto may lalabas, sino kaya 'yan?" Si Tito Soto, Tito Soto!
'Di tumatakbo ngayon, hinabol nila lahat. Paano ako makakahabol? Isang tawid ng kalsada napigilan yata nila dahil ang daming sumalubong kay Tito Soto nung nalaman na si Tito Soto, eh. Oh, tapos merong loko na ng bato, isa lang naman 'yun. Dapat 'yun po yung sinasabi natin, eh. Kaya nga po 'pag mga gano'ng tagpo, iwan na ako sa ere. May dun ko na ano na naman ginagawa ko rito, sumabay na naman ako rito sa mga bata na 'to. Takbuhan talaga, eh, talagang ako steady lang ako, dito lang ako, hindi ko kayang, ah, pero yung kalampag naman hindi naman po yung todo na babasagin, yun yun. At least ako makita ko lang ba magpakita man lang ako dun. Okey, Soto, Mark, safe, isot. Thank you very much po kay, Nina Sarco, nagbigay ng 299 at saka si Katrina Ann na nagbigay po ng $4 SG. Parang may nagpakape kanina na hindi natin nabanggit. Masaya naman po yung experience. Okey, so alam po namin wala pa pong putukan, nakalabas na po si Soto, 'no? Ngayon, kung talagang walang plano, nalaman din po ni Senate President Alan Cayetano, eh, na mga around 6:45 may na may tinawagan na pong mga senador na umalis na diyan kasi may mangyayari. So, natulogan na. Tapos before nun kadarating pa lang namin dun, mga 5 o'clock nag-a-announce na po si Senator Bato sa Facebook yata na, "Pumunta kayo rito, suportahan niyo ako kasi dadakipin siya ngayong gabi." So, more or less alam na po ng mga senador. Kaya nga po, 'wag niyo pong sabihin na walang kaplano-plano kasi na hindi po magaganap yung hulihan kasi naroon kami. Nakita namin umalis si Soto. Bakit po? Kung gabi na, bakit hindi naman aalis Badong? Tandaan po niyo hinihintay po nila yung articles of impeachment. Hinihintay po nila, na dumating yung articles of impeachment. Paano ka aalis? Ang mga unang umalis yung mga atat na atat. Kasi nung session sabi pa ni Tito Soto, meron na bang dumating na ba yung articles of impeachment mula sa House? Kasi forward sila, yung mga nagmamadali, yung nagsasabing forward, eh, magkokom ah, mag mag-ano sila, magko-convene as a Senate Impeachment Court, biglang umalis. In fairness, si Tito Soto lang po yung nakita ko personal. Pero dun po sa mga picture ng mga natira, sa picture po ng mga natira, wala po yung karamihan ng minority. Hindi ko alam kung may minority dun, pero halos wala na sila, eh. So, ligtas sarili na po sila bago magputukan. Alam po nila yung magaganap, alam po nila na magkakahulihan, alam nga ni Senator Bato, eh. Tapos nagkaputukan na, yun talaga, talagang ang hirap po nung ano 'no, yung hindi po magandang kausap. Kasi ang alam ko nag-usap na si Alan Peter Cayetano na hindi na dadakipin ng NBI si Bato dahil nasa custody nga, okey. Nasa custody ng Senado si Senator Bato. Ngayon, sagutin po natin. Kaya po ito, talagang meron po naganap. Ang problema, binabato na naman, sa parang gustong palabasin ngayon na hindi totoo 'yan, walang dakipan na magaganap, hindi totoo na ano, mukhang gawa-gawa lang 'to, yung putukan. Dinig na dinig niyo po sa media na may putukan po talaga.
Oo. Ngayon, ano yung sasabihin ko na ngayon? Sa imbestigasyon dapat i-consider niyo yun. Sa mga nag-iimbestiga po, hindi lang po yung CCTV, yung pag-alis din po ng mga minority senators, ano rin po yung kinalaman nila. Ano po yung kinalaman ng pag-alis ng mga senador? Ibig sabihin, alam ba nila? Dapat magpaliwanag din po yung mga senador ng minority, yung bagong minority. Bakit sila umalis bago magputukan? Nagkataon lang ba na sabay-sabay may hinihintay po sila, tandaan po ninyo, may hinihintay po silang articles of impeachment. Okey, yun. Ngayon, sa mga question po na bakit ba kinakailangang i-resist ni Bato yung ano, hindi ba siya sumusunod sa batas? Anong uri ng mambabatas yan, 'di ba? Yun yung sinasabi ng mga kalaban kalaban, yung mga DDH. Anong klaseng batas yan? Anong klaseng mambabatas yan, mayroong warrant of arrest, bakit po ba, una po, hindi po siya local warrant of arrest. Ibig sabihin hindi po siya galing sa Pilipinas. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang hindi niyo maintindihan na hindi na tayo sakop ng ICC. Para pong ganito yan, puwede po bang mag-issue ang Amerika halimbawa ng warrant of arrest sa mga Pilipino kung ang ginawang krimen ay dito sa Pilipinas? Hindi naman po dun. Okey lang kung sa Amerika. Sa Amerika mo ginawa yung krimen, okey lang na magkaroon ka ng warrant. Kasi gumawa ka ng krimen sa lugar nila, Pero kung dito po ginawa sa Pilipinas, sa isang Pilipino, wala pong karapatan na mag-issue ng warrant of arrest ang Amerika sa isang Pilipino na sinasabi na dito siya gumawa ng krimen. Oh, yung ICC ganun din po. Puwede po niyan nating kilalanin yung warrant of arrest ng ICC kung miyembro pa tayo. Paulit-ulit hindi ko po maintindihan kung ano po yung hindi niyo maintindihan. Hindi tayo miyembro ng ICC. Ano yung sinasabi ninyo na dapat kilalanin ni Bato yung warrant of arrest ng ICC? Hindi tayo member. Sabi ng ICC, under jurisdiction nila tayo. Sabi ng ano Supreme Court, may jurisdiction pa raw yung ICC sa mga kaso na na nagawa nung panahon na miyembro pa tayo. Palagay na natin na tama yung interpretasyon na yan. Kung under jurisdiction tayo, hindi ibig sabihin na 'pag nagpalabas sila ng warrant of arrest, puwede nang puwede nang arestuhin yung mga Pilipino na may warrant of arrest. Kasi hindi nga na tayo member ngayon. Kailan po ba naglabas ng warrant of arrest? Noon bang member pa tayo o ngayon? Ngayon. Bakit mo kikilalanin 'yan? Yun po yun, yung usapin po ng, soberenya napakaimportante po niyan sa isang bansa. Etong mga dilawan kakamping makabayan, talagang wala po silang pakialam sa soberenya, Hindi po nila kinikilala na dapat malaya tayo, Tayo lang po yung tanging bansa na hindi kasapi na kinikilala pa rin yung ICC dahil sa politika. Politika lang po lahat yan. Hindi nila tayo sakop, walang nakakasakop sa'tin. Kahit nga given, kasi ang daming matitigas ang ulo, given na ang ICC po ay member pa tayo. Kailan lang po papasok ang miyembro ang ICC? 'Pag ang krimen mo ay ginawa mo lang, Pilipino ka,
ang di umanong krimen mo ay ginawa mo sa Pilipinas, ang di umanong biktima ay mga Pilipino, sa paano ka lilitisin sa ICC? Puwede po ba yun? Puwede, kung wala ng umiiral na korte, walang ineffective na yung korte sa Pilipinas. Yung nagsasabi po na dapat sumuko si Bato, katulad ni Laila de Lima at ng iba pa, bakit kaya hindi na lang kayo magsampa ng reklamo dito kay Bato, dito po sa korte ng Pilipinas? Paulit-ulit naman si Bato, kikilalanin niya. 'Di ba mahilig naman kayo magsampa ng reklamo, in fact ang dami niyong nireklamo kay VP Sara. May impeachment man, may reklamo pa kayo na sa ombudsman. Kung vice president niya nga nirereklamo niyo, eh. Ayaw niyo rito magsampa ng reklamo kasi mawawalan ng silbi yung pinasa niyo ro'n sa ICC. 'Pag nagpasa kayo rito ng reklamo, dito lilitisin 'yan. Bakit? Merong korte rito sa Pilipinas, eh. Matino yung court system natin, eh. Sabi nga ni ano, nung isang attorney, hindi ko alam kung nalito ko, eh, kung si Jun Abines ba yung isang speaker o yung attorney na kamukha niya, eh. Papaano tayo papayag na litisin tayo ng mga hindi nga marunong mag-English, oh, 'di ba? Oh, mag-likes-likes po tayo, Ilan na ba likers natin? 706, 5 po tayo. 2,000 po ang hindi nagla-likes. Paalala lang po mag-likes po tayo para masaya-saya. Okay, yung sinasabi naman ni Carmina, naku si Carmina Constantino kung mapapakinggan niyo po mag-interview kay Bato, akala mo ang tindi ng kasalanan ni Bato sa kanya, eh. Bakit daw hindi na lang sumuko para matapos na yung gulo? Para matapos yung gulo, Carmina, pigilan mo yung NBI, bakit yun ang questionin mo. Bakit dadakipin niyo pa rin samantalang nakipagsundo na si Matibag, nasa custody na ng Senado si Bato, oh. Bakit sasabihin mo na sumuko na lang para wala ng gulo? Eh, bakit hindi mo sabihin niyan kila Matibag na, "Wag niyo ng dakipin para wala ng gulo, tutal nariyan lang naman sa Senado." Papaano naman daw yung mga EJK victims? Kung ako kay Bato sabihin ko, eh, 'di magreklamo sila dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba si Kian, yung ginagawa niyo santo, nagreklamo sa korte dito sa Pilipinas, nakakulong pa hanggang ngayon. Nakakulong pa po yung mga pulis na pumaslang kay Kian, oh. Eh, sinulsulan niyo yung mga biktima, eh, na sampa ng reklamo sa ICC, hindi dito, eh. Okey, ano pa ba mga balita natin? Ayan 'no, sabi ni De Lima, ang pinakamainam na solusyon ngayon, eh, sumuko na si Senator Bato de la Rosa sa otoridad. Wala namang wala nang dapat maging gulo o madamay pa, dasal natin ang kaligtasan ng mga nasa Senado. Gusto niyo sumuko si Bato? Magsampa kayo ng reklamo dito sa Pilipinas. Lagi po kayo, lagi. Kasi dun wala pang paglilitis, nakakulong na, eh, tignan niyo si Tatay Digong. Senator Risa Ontiveros nagsabi na siya po ay seriously considering running for a higher office in 2028. Alam mo, in-announce mo na tatakbo kang presidente.
Ngayon naman ina-announce mo na higher office. May mas higher pa po ba sa presidente? Ano ba balak mo ng takbuhan, presidente na ng daigdig? Alam mo Rizon Tiveros, ang payo ko sa'yo, hikayatin mo muna yung mga dilawan at kakamping na ikaw ang maging kandidato nila. Eh, ayaw nga sa'yo, eh. Yun yung problema sa'yo Rizon Tiveros. Maski mga kakulay mo, ayaw pa rin sa'yo. Okey. Ah, Sabi po ni Trillanes, para maproteksyonan ng interes nila, Cayetano-led Senate creating constitutional crisis. Bakit po paano po nag-create ng constitutional crisis si Cayetano? Magke-create lang po 'yan ng constitutional crisis kung hindi niyo kilalanin yun pong, kung ayaw niyo pong kilalanin yung, custody, protective custody ng Senado kay Senator Bato. Eh, eto pa pala isa, wala pong constitutional crisis. Wala po. Wala pong pinagtatalunan na konstitusyon. Kilalanin niyo lang yung Senado. Sabi pa ni Bato kay Carmina, "Wag kang atat." Bakit daw bakit daw i-exhaust pa ni Senator Bato yung, legal means? Anong klaseng tanong 'yan? Lahat ng tao sa Pilipinas may karapatan mag-exhaust ng lahat ng ano, ah, wala pa po kasi sa mga tanong. Ano ba yung tanong niya? Sa t-shirt ba? Etong t-shirt? Grabe naman kayo. Parang awa mo na pag-hater ang bilis mong pag-fan mo ayaw mong pansinin. Tatanong ko lang kung anong t-shirt mo, Boss Buds. Nagtampo ka pa. Dimos po, ayan Dimos. Sige sasagutin ko na lahat ng tanong sa t-shirt. Ito po ay Dimos, matagal na po 'to, matagal ko na 'tong sinusuot at ito po ay nabili ng mga anak ko. Pinabili ko po sa TikTok. TikTok ba o Lazada o Shopee. Hindi ko na po alam kung saan nila binili. Basta sabi ko, ibili nila ako ng malaking t-shirt na Voltes 5, Dimos, Mazinger Z, Grandizer, okey na? Wag na kayong magtampo, hindi pa naman 'to panahon ng tanungan. Kung may topic po ako na ano, hindi ko kayo papansinin, eh. Kaya lang, iniikutan lang natin. Thank you very much si Norberto Puentebella na nagbigay po sa'tin ng 25 Hong Kong dollars. Okey, balik na po tayo rito. Tignan niyo nawala tuloy yung, iniisip ko. De Lima, wala sa batas ang sanctuary sa Senado. Alam mo, De Lima, ah, may karapatan po yung Senado, diskarte. Katulad din po 'yan ng wala rin naman sa batas natin. Maghanap po kayo sa konstitusyon natin na nakalagay po dun na puwede pong dakipin ng ICC ang mga Pilipino, 'di ba? Eh, yun lang yun, eh. Tama yan kasi yung nagsasabi na lahat daw ng senador, may mga naging kaso rin naman, ngayon lang yung ayaw magpahuli. Eh, ngayon lang naman nagkaroon ng kaso ang senador sa ICC. Ito po ay usapin po ng soberenya, hindi po 'to usapin ng saligang batas. Kung inihihirit niyo po yung saligang batas, sige po magbasa po kayo. Basahin niyo po sa 1987 Constitution na nakalagay po dun na 'pag nagkaroon po ng warrant of arrest ang ICC,
ay puwede pong dakipin ng NBI. Oh, batas kayo ng batas, eh. Wala naman sa batas 'yan. Sigurado kung wala sa batas 'yan kasi naunang naisulat yung 1987 kaysa yang ICC. Oh, ano bang batas ang umiiral tayo? Yung sinasabi niyo batas na si De Lima at si Trillanes meron pong, warrant of arrest ng korte sa Pilipinas. Paulit-ulit tayo diyan, korte sa Pilipinas ang nag-warrant sa kanila. Si Bato, ICC. Basahin niyo sa konstitusyon natin na puwedeng ibigay. Ang binabasa niyo konstitusyon ng ICC, batas ng ICC. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng batas ng ICC? Kung hindi tayo member niyan, hindi tayo sakop niyan. Bakit babasahin niyo yung batas ng ICC? Bakit pairalin niyo hindi nga tayo member? Wala naman nagde-deny sa inyo na hindi tayo member. O ngayon, para po malinaw sa inyo, 'pag member po, dahil umentra ka ro'n sa anong tawag diyan, treaty po 'yan, eh. Ah, statute, Rome Statute, isa po 'yang tratado. Nakipagkasundo po tayo. Oh, susunod tayo dun kasi nakipagkasundo tayo. Kaya 'pag may warrant sila, papatupad yun ng pulis natin. Kasi tayo ay kasapi. Eh, hindi po tayo kasapi, pinagpipilitan yung sumunod tayo sa ICC, hindi naman tayo kasapi. Hindi po automatic na 'pag sila ay merong warrant, susunod tayo. Bakit sumuko si Trillanes at tsaka si De Lima? Kasapi tayo ng Pilipinas, eh. In fact, Pilipino tayo. Hindi po natin kinakailangan sumapi. Nung pinanganak tayong Pilipino, yan po ang batas na masusunod. Hindi ka puwedeng mamili na, "Ayoko ng batas na yan." Nakatira ka sa Pilipinas, may warrant of arrest ka sa Philippine Court, dapat kang sumunod. Kay Bato, hindi tayo kasapi ng ICC. Bakit niyo ipinagpipilitan? Ibang usapin na yun 'pag local court po yung nag-uutos na arestuhin siya. Oh, bakit tayo nakikipagtulungan? Voluntary, nakikipagtulungan yung gobyerno natin, eh, pero tanungin mo si Bongbong, sasabihin niya hindi kami nakikipagtulungan hanggang ngayon sa ICC. Oh, dito na tayo sa mga katanungan, may magaganda ng tanong ako nababasa, eh, gusto ko na sagutin, eh. Baka sabihin niyo ano, eh, "Then why mag-issue sila ng warrant hindi tayo member?" Feeling nila member nila ang buong mundo. Nag-issue din sila ng warrant sa Israel, kay Netanyahu. Nag-issue rin po sila ng warrant kay Putin. Hindi rin po mga member. Ano po pagkakaiba? Ini-ignore lang nila Putin, walang pakialam. Walang pakialam yung Russia diyan. Wala rin pong pakialam yung Israel. Tayo lang po ang atat na ipatupad kasi ang umiiral ditong mga utak, yung mga utak nila De Lima, utak nila Carmina Constantino, utak nitong mga kakamping, Dilawan, yan na at ng media. Utak lang naman ng media yan, eh. Tanungin niyo yung mamamayang Pilipino, mahilig po silang ganyan. Mahilig po sila diyan sa ganyan-ganyan, yung mag-issue po ng mga warrant of arrest.
Talagang gano'n, feeling nila, eh.